Dogger! Chuchu! Dogger! Dogger! Up! Tapos na pong mag-vlog si Dogger. Good morning mga ka-agri! Magandang araw po sa lahat. Gusto ko ipakilala sa inyo ang aking kapartner, si Dogger. Bati ka muna! Bow, bow! May kasabihan po tayo na sa English na dog is man's best friend. What if ang asong ito ay hindi sa iyo o sa akin? What if na nung bata ka ay nakagat ka ng pinaka-minimum of 5 times na hindi mo na mabilang? So, what if na-aksidente ka sa motorsiklo nang umabot ng 3 times mahigit at ilang kamatayan na ang iyong nalampasan dahil sa aso? Mamahalin mo po ba si Dogger? Ang tanong na yan ay aking sasagutin, pero bago lahat, alamin nyo muna sa mga eksenang ito kung bakit tinawag ko si Dogger na my assistant Dogger. Vlogger, sorry. Meet Dogger through my vlogs. My assistant vlogger. Yan, dalawa na sila. So, panoorin po natin ang ilang scene, ilang eksena kung bakit ko tinawag na si Dogger ay may assistant vlogger. Okay, mag-away dito. Hey!
Dogger! Sa isang araw tayo ulit magbablog sa. Ayan. Tinanghali ka ng gising eh. Yan, naiwan ka sa vlogs ko ngayon. Papaligo ka, bahong-baho po eh. Ha? Liligo tayo mamaya. Liliguan kita. Ikaw nakikipag-away ka ha. Huwag kang makikipag-away. Dogger! Parita na ay, bablog na ako. Paritaw. Dali, bablog na tayo. Yan. Ito po yung aso namin. Hindi po ito amin. Ito po ay lagi na lang nadating dito. Please tayo kung di mahalin. Nakakatakot na baka makakagat ng ibang tao. So, yung accountability baka maningil pa sa amin. So, yan po siya, napakabait. Mabaho lang, ayaw magpaligo. Gusto niya lagi siya kasama sa pag-vlog yan. Yan si Dogger. Kaya pinangalanan ko po si Dogger. Di namin alam ang kanyang pangalan. Kaya Dogger na po ang pangalan yan. Behave ka lang ha, magbablog tayo. Dogger na yan. Saka, behave ka lang dyan, babe. Lalagyan natin ng mata. Behave ka lang dyan. Ang totoo, hindi ko na maalala. Halos mahigit 3 beses na akong na-aksidente dahil sa aso. So, gustuhin ko mang magalit sa aso, pero hindi lang tayo nabubuhay sa daigdig. Kaya nung dumating ito sa amin, minamahal din namin kahit hindi amin. So yun, kung paano kung ang alaga mo ay ganito, tapos ang aampon ay kakatayin o sasalbayihin, paano naman ang yung alaga, kawawan. Maging responsable tayo, nawa po tayo pet owner. Ano? Tuloy natin ang ating pag-vlog. Dogger. Sabi ko sa inyo, lagi yung naka-extra. Gusto yata ng aso talaga itong sumikat sa'yo. Hindi yan naalis hanggat hindi tapos ang aking vlog. Yung dades ko sa akin aso na ito, para bang siya nangungusap na kulang, ano siya, kulang na kulang sa pagmamahal ng. Hindi talaga na yan nauwi. Uuwi lang yan mga isang araw sa isang linggo. Babalik ulit dito yan. Pagtititig yan sa akin, parang nangungusap siya na siya naman ay mahalin. So hayop man sila ay nangangailangan din sila ng kalinga katulad ng tao. Ano? Ikaw ay magpapaligo na sa akin ha? Baho ka na, Dogger. Wala problema. Medyo baka mga gat. Pinapabait ko pa ng todo. So ng Pinoy. Yan, Dogger, tapos na tayo. Yan. Tapos na tayo. Kung ay papaligo sa akin, parang baho mo. Yan o, kita niyo yung mga asong pag-alagala na yan. Malaking perwis yun sa mga motorista at sa mga magkakarne dyan sa palengke, sapagkat kinakain yan yung mga panindang palengke na karne na napakalaking kawalan sa mga magtitinda natin, kawawa naman. So may penalty po ang mga pag-alagalang aso kapag nakita, kaya kapag na-aksidente ang mga dumaraan ay umiiwas na yung mga may-ari. O yan, kita niyo yan o. May dadaan dyan. Kapag ka na hindi ka magaling mag-drive, umaliit yung motor mo, pwede ma-aksidente ka sapagkat mahina ang balanse ng maliliit na motor. So yun po, ingat-ingat po tayo kapag may nakita tayo, magpakagaling na tayo, tigasan na natin ang ating manubela kapag may dadaan ganyan. Okay? Yan o, napakadelikado nga. So araw na araw, pagala o. Napakadelikado niyan. So tumigil tayo dahil baka mabangga natin. Ang totoo po mga kababayan, ito si Dogger ay hindi sa amin. Hanggang ngayon hindi ko kilala kung sino talaga ang totoong may-ari nito. Pero dumating siya sa amin para lagi nangungusap yung kanyang mata sa akin. At tuwing nagbablog ako, yung mga nakita nyo, talagang bigla na lang siya nadating. Pagkainan na, yan o, naglalambing siya. Kakain siya sa amin.
At hindi ko na siya mapaalis. So, ang totoo, nung ako'y bata pa, nakagat po ako ng aso ng mahigit 5 beses. Alis! Nga bala. Ito pinsan niya ito eh. Alis mo na! Alis! Inampun ito ng nanay ko. So, may dalawa pa na nagpapampun. Yung tiyahin ito ay nanganak sa amin. Sinusuli lang namin kapag may anak na dahil baka makakagat ng bata. So, yan, natulog na siya sa aking kandungan ngayon. Kapag nanganganak ay sinusuli namin yung kanyang tiyahin sapagkat baka makagat yung mga anak ko at mga alis mo na ikaw dyan. Alis mo na ikaw. Baka makakagat ng bata. So, at pagka nakakagat po ang aso ng sino man, pwede ka magbayad ng mahigit 1,000 piso, 10,000 piso dahil lang sa bakuna. Nilelikot nitong si Choco, yung sa kong aso, yung sa naming aso dito yung aming camera. So, yung nakita nyo po kanina eksena, kapag nakita nyo sa daan ang aso, ang hirap niyang iwasan, mga kababayan, mga katropang motorista. Marami na, ilang libong buhay pa ba ang mamamatay kung dahil sa kapabayaan nating mga pet owners. Okay? Yun po ang number 1 reason kaya ako ginawa itong vlog sa ito, isang apela sa atin ng mga pet owners na alagaan naman natin. Ilang buhay pa ba ang mamamatay nang wala sa panahon dahil lang sa kapabayaan natin. I am not blaming the dogs. I am after the negligence of the pet owners. Okay? Sana po, ilang aksidente pa ba ang mangyayari sa daan? Ilan ang mapaparalisa? Kami dito. Nag-public tayo. Behave lang kayo, behave. Dahil lang sa kapabayaan ng... Tawagay. Yun, salamat naman. Nangaabala si Choco eh. Mabait na ito sa akin. Ang problema, hindi ko pa siya maliguan. Laging gusto magpahalik. Tuwing dadating ako, malayo pa ako, ay makikita niyo yan. Ay nasa lubong na, napayupoy na ang buntot. Napaka-friendly niya. Tapos pag nag-upload ako, do sa nearby naming na may wifi, hindi yan naalis si Dogger hanggat hindi ako nakakatapos mag-vlogs, mag-upload ng aking videos. So sana yung aking apela ay pakinggan ng mga pet owners. Maraming pamilya ang maulila, maraming asawa ang mababalo, mga anak ang mawawala ng mahal sa buhay dahil majority po ng na-aksidente sa lansangan ay mga lalaki o mga tatay. Ano po? So mga kababayan, maging responsable nawa po tayong pet owners. Okay? Think about this golden thought principle. During the first time na ang Diyos ay ginunaw ang daigdig in times of Noah, niligtas niya ang samba si Noah with his entire household. Iniligtas din po niya ang aso. Pero yung may-ari ng mga aso, majority doon ay iniwanan ng Diyos. Isipin niyo po yan ng 7 beses kung bakit. Sana sa huling panahon wala mang baha na susunod na gunaw, nawa wag mangyari na kuhanin ang iyong aso ng Diyos at ikaw ay maiwan o tayo ay maiwan dahil lang sa ating kapabayaan. Muli, ito ang inyong Kuya Eric, ang inyong ka-agree. Kuya Eric, signing off muna po tayo. Nawa sa simpleng vlog sa ito ay may napulot po tayong gintong aral. Alagaan po natin ang ating mga alagang aso nang hindi tayo mag-penalty, hindi tayo makaperwisyo sa ating kapwa. God bless you all. See you on my next videos. Pabuhay. God bless the Philippines.